Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Ren Al. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang marinig ito, mabilis na dumaan si Aaron, sa pagitan ng dalawang bundok, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Isa itong malaking palanggana na may mga terrace na bukid, mga ibon na umaawit at mga bulaklak na mabango. Sa ilalim ng kabundukan, matatagpuan ang isang sinaunang nayon. Iyon ay Pango Village. Aaron, iyon ay Pango Village. Sumunod din si Chin Ching Feng, itinuro ang nayon at excited na sumisigaw. Nayon ng Pango, sa wakas, tuwang-tuwa si Aaron kaya bumaba siya sa terrace. Si Xiao Tao ang huling lumabas sa bitik ng bundok, hindi ko alam kung bakit. Pagdating niya sa tarangkahan ng bundok, pakiramdam niya ay pamilyar siya rito, ngunit parang wala siyang maalala. Saglit na nag-aalangan, humakbang siya sa siwang na may masalimuot na tingin. Nang makita niya ang nayon sa gitna ng palanggana, isang larawan ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Sa ilalim ng puno ng peach blossom, bumagsak ang mga bulaklak ng peach. Hinablot ng isang batang babae ang mga nahulog na bulaklak ng peach gamit ang kanyang mga kamay sa hangin at nagpakawala ng masayang tawa. Tinapik siya ni Chin Simon sa balikat, anong ginagawa mong tulala? Bumaba silang lahat, panipi, si Xiao Tao, na may tunog, ay sumunod kay Chin Simon at bumaba ng bundok. Hindi nagtagal ay nakarating ang 4 sa ilalim ng palanggana. Sa harap ng nayon, isang malaking alaala na arko ang nakatayo doon, na may nakasulat na mga salitang, Wuyu Village. Gayunpaman, hindi alam ng 4 na noong dumaan sila sa archway, dumaan din sila sa isang invisible aperture. Pagpasok mo sa nayon, medyo maingay ang mga boses, at naglalakad ka ng mga 100 metro sa loob. Kapag lumiko ka sa unang abenida sa nayon, sa magkabilang gilid ng avenue, lahat ng uri ng mga nagtitinda ay sumisigaw, at ang mga pedestrian ay humihimas sa kanilang mga balikat. Ito ay isang napakabuhay na eksena. Magbenta ka ng melon, sariwang zuishianggua. Kumain ka at magkakaroon ka ng masarap na aftertaste. Nagbenta ng isda, sariwang espiritong isda. Steamed buns, kalalabas lang ng oven. Nagkaroon ng maraming sigawan at 4 na tao ang nagsisiksikan sa pangunahing kalsada. Mukhang buhay na buhay ang lugar na ito. Nakangiting pumunta si Wang Simon sa stall ng prutas sa tabi niya at kumuha ng 4 na lasing na melon. Pagkatapos magbayad, binigyan niya ng tig-1 ang bawat tao. 3,000 bit, melon matamis na kataspulot, matamis at masarap. Napakunot ng noo si Chin Ching Feng. 3 taon na ang nakalilipas, pinatay niya at ng kanyang kaibigan ang buong nayon. Bakit napaka-busy ng village ngayon? Master, ano sa tingin mo? Tanong ni Han habang kumakain ng melon. Napangiti si Chin Ching Feng, ay, wala, basta. Alam ni Han Sanchen kung bakit ganito si Chin Ching Feng. Nakangiti niyang sabi, sa 3 taon, naibalik ang buhay dito. At least, hindi naman masyadong mabigat ang kasalanan mo. Dapat masaya ka. Tumanggaw si Chin Ching Feng. Makatwiran ang sinabi ni Aaron at nakangiting sinabi, oo, tama ka. Dapat akong maging masaya.
Nga pala, ngayon ka lang nabuhay, at nakagawa ka ng napakahabang paglalakbay. May isang pub sa harap mo. Kumain na tayo at magpahinga. Aaron tumango, kumuha ng 3 tao. Tumayo at pumunta sa isang inn na malayo sa kalsada. Zilay Inn. Pintuan ng bahay panuluyan at nakangiting pumasok sa bahay panuluyan. Oh, 4 na panauhin, mangyaring magalang na tinanggap ang dalawa, at pagkatapos ay pinagpag ang tuwalya sa kanyang balikat, at sumigaw sa loob, may mga panauhin, 4 na. Ikaw. Pagkatapos, buong talino niyang dinala ang 4 na tao sa isang bakanteng mesa sa tindahan. Pagkatapos magpunas ng tuwalya sa mesa, nagpakita siya ng isang magiliw na ngiti. 4, ano ang gusto mong kainin? Kasabay nito, itinaas niya. Ang kamay ni Aaron ay tumingin sa paligid. Sa hindi kalayuan ay isang alaala na may mga karatula, na puno ng mga pangalan ng pagkain. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa iyong tindahan. Ang Wang Simin ng isang panig ay hindi magalang na sumigaw ng boses. Small to one leng, all up. Direktang inilagay ni Wang Siman ang isang kamao na lilang kristal sa mesa. Bakit? Natatakot ako na hindi ito kayang bilhin ni Miss Ben. Pagkahawak pa lang niya sa ulo ay tumawa siya at sumigaw sa kusina. For distinguished guests, I'd like to have a full set. Nang marinig ang sigaw ng pangalawang anak, ang mga bisita sa iba pang mga mesa sa tavern ay hindi maiwasang lumingon. Malinaw, ang pagmamalabos ni Wang Siman ay nagulat sa maraming tao. Kung tutuusin, ang inorder niya ay ang pinakamagandang bagay sa Zilay Inn. Si Wang Siman ay hindi nakaramdam ng kahihiyan, ngunit labis na ipinagmamalaki. Tingnan ang Aaron na nakatingin sa kanya, siya ay mayabang. Ilang sandali pa, tumakbo ang bata na may dalang tray na puno ng mga pinggan, at inilagay ang lahat ng pinggan sa mesa. Tumawa ang pangalawang bata, maghintay ka lang. Oo nga pala, hindi ka kamukha ng mga taga-nayon namin. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, maliit na kapatid, magaling kang makakita ng mga tao. Hindi tayo taga rito, nayon. Tumawa ang pangalawang bata, marami akong bisita araw-araw. Natural, marami na akong nakilala. Nakikita ko kung lokal ako. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, can I ask you something? Tumawa si Xiaoir. Tinitingnan ng Aaron ang Qin Qingfeng. Naramdaman ni Qin Qingfeng ang isang amethyst na kasing laki ng dumi ng ilong. Nasa dilema ang mukha ni Xiaoir. Sa oras na ito, biglang hinampas ni Wang Siman ang mesa ng isang malaking kamao na amethyst. Ngayon, nakangiting lumapit si Xiaoir para hawakan ito. Diretso itong sinampal ni Wang Siman sa amethyst. Ang pangalawang bata ay tumingin sa Aaron ng matalino. My guest, please. Itinuro ni Aaron ang peach sa tabi niya. Gusto kitang tanungin, kilala mo ba siya? Tumingin si Xiaoir kay Xiao Tao kasama ang kanyang kamay at tumingin sa kanya ng matagal. Nakangiti niyang sabi, napakaganda ng babaeng ito, pero hindi ko siya kilala. Bahagyang lumubog ang puso ni Aaron, hindi mo ba alam? Dapat ay taga-nayon mo siya. Hindi mo ba siya kilala? Tumingin muli si Xiaoir kay Xiao Tao at umiling, ang bisita ko, hindi ko talaga alam, ikaw. Walang ganoong tao sa nayon ng Uyo. Napangiwi si Aaron. Hindi ba taga rito si Xiao Tao? Hindi ba dapat? Ang Xiao Tao ay isang inapo ng pango, at ang nayong ito ang tanging kilala na nayon sa sangay ng pango. Paanong hindi niya kilala si Xiao Tao? Taga-ibang branch ba si Xiao Tao? May mali ba? Ngunit hindi ito masyadong posible. Sinabi ni Qin Qingfeng na noong minasacre ang buong mga taong pango, isang grupo lamang ng mga taong pango na lumabas ang naligtas mula sa massacre. Pagkatapos ay nandayuhan sila dito at nanirahan sa liblib. Tahimik na tiningnan ni Han Sanchen ang kapatid ni Xiaoir, at nakita niya na ang kanyang braso, tulad ng Xiao Tao, ay may marka rin ng pangu-axe, ngunit kumpara sa Xiao Tao, ang marka sa kanyang braso ay napakagaan at maliit. Little brother, ikaw ba si Cheng Niu? Nang si Aaron ay sobrang kakaiba na hindi niya maisip kung ano ang nangyayari, biglang sinabi ni Xiao Tao sa isang tabi. Aaron mabilis matalak maliit na dalawang nakatatandang kapatid na lalaki isang leng, malinaw naman manatili ng ilang sandali mamaya, hindi maisip tumingin sa maliit na pitch, aking bisita, paano mo malalaman ang maliit na tunay na pangalan? Pakinggan ang maliit na dalawang kumpirmahin ng mga salita. Aaron kilay ay upang kulubot masyadong masikip, paano ito upang ibalik ang isang responsibilidad?
Hindi kilala ni Xiaoir si Xiao Tao, pero kilala ni Xiao Tao si Xiaoir. Nang makitang kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat, umiling si Xiao Tao na medyo naguguluhan, I don't know what's going on. I just, biglang naalala sa isip ko na siya. Cheng Nio ang pangalan niya. Nakasimangot si Xiaoir sa pagkakataong ito. Nasa in siya. Kung may tumawag sa kanya na Xiao ni Uzi, hindi siya nagulat. Ngunit mabibilang niya ang lahat ng taong tumawag sa kanya ng Cheng Niu. Karamihan sa mga taong nagtatrabaho sa kanilang larangan ay gumagamit ng apelasayon. Maliban na lang kung magkakilala sila, hindi nila malalaman ang tunay nilang pangalan. Pero hindi niya kilala si Xiao Tao. Binasa niya ang lahat ng alaala sa kanyang isipan, pero hindi niya naalala na nakita niya si Xiao Tao. Hindi rin maisip ni Han Sanchen kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, tumawa si Qin Qingfeng at sinabi kay Xiaoer, "Okay, Xiaoerge, pumunta ka at maging abala. Oras na para maghapunan tayo." Bagamat pumayag ang maliit na pangalawang kapatid, tumalikod siya sa 3 hakbang at kumunot ang noo. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Pagkatapos paalisan ng kanyang pangalawang kapatid, sinabi ni Qin Qingfeng, "Kung patuloy kang magtatanong, hindi mo malalaman kung bakit." Sa palagay ko ay biglang may naalala si Xiao Tao. One-sided lang ito. Kung tungkol sa maliit na dalawa, baka hindi mo alam si Xiao Tao ay maraming bagay na naaalala mo sa kanya at hindi kanya. Naaalala makatwiran, kaya hindi na siya nag-aalala tungkol dito. Pagkatapos ng hapunan, humingi si Han ng 4 na kwartong pambisita. Pagkatapos noon, bumalik si Han sa kwarto para mag-practice. Hindi maaaring manatiling walang ginagawa si Wang Siman. Pagkatapos kumain, isinama niya si Xiao Tao para lumabas. Para sa dalagang ito, lahat ng bagay sa nayo ng Uyo ay kakaiba at kakaiba. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang Aaron ay naayos, bigla niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan sa kanyang paligid. Ang ganoong uri ng katahimikan at pagtatanggol ng Budista ay ang Aaron ay nag-iisa sa isang sobrang bukas na lugar. Aaron puso isang cool, ang kanyang ina, ay hindi maaaring ang sumunod na pangyayari pagkatapos ng pagkalason. Sa pagtatapos ng pagkain, talagang tinanong niya ang master, ngunit hindi makita ng master kung bakit. Sa ibabaw, wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, sinabi rin ng master sa Aaron na ang dating lason ay nasa katawan pa rin, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi ito nangyari, ngunit naniniwala siya na ang Aaron ay lubhang nakakalason, imposibleng magpahinga ng 7 araw at maging sige. Sa makatuwid, naramdaman din ni Han Sanchen na ang pagkalason ay humantong sa isang bagay na mali sa kanya, dahil inilabas niya ang kanyang banal na kamalayan, at ito ay tahimik pa rin sa kanyang paligid. Ang ganitong uri ng tahimik, kahit na ang mga tahimik na tao ay medyo nakakatakot. Ngunit sa oras na ito, narinig niya ang mga boses ni na Xiao Tao at Wang Siman, at maging ang mga boses nila nang umakyat sila sa itaas. Si Aaron ay sumimangot at medyo na-relax. Sa oras na ito, bagamat hindi maingay ang buong inn sa hapon, naririnig din namin ang tunog ng pangalawang bata na naglilinis ng mga mesa at upuan sa ibaba. Dahil dito, nalilito ang Aaron. Anong meron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po